Yes, magandang araw sa ating lahat. So, ang pag-usapan natin ngayon, ang political situation ng ating bansa. Ngayong araw na ito ay lumabas na mga grupo-grupo na kung saan nakikita ko dito na mismo yung nasa administrasyon ngayon, maghihiwalay-hiwalay na sila. Maari maging tatlo ang faction nila o dalawa ang faction ng administration. Pero dito sa grupo na Inday Sara, nakikita ko dito iisa lang ang takbo ng grupo nila. Kaya sinasabi ko nila dahil hindi naman ako politician. Hindi naman ako nangangampanya sa isang politika. Ako ay sumusuporta at lumalaban sa korupsyon at saka communism. So kung sino yung grupo na lumalaban sa korupsyon, nandoon ako. At sino yung lumalaban sa communism, nandoon ako. So klaro tayo mga kaibigan. So wag niyo akong idikit sa politika. Yes, Inday Sara ako sa eleksyon because siya ang paniniwala ko na siya yung mabuting magpapatakbo ng ating bayang Pilipinas at may tapang. At nasubukan niya na rin na batikusin, so sanay na rin siya sa batikos pag siya ay naging Pangulo. Kay Vice President Leni Robredo, wala namang ganong nagbasa kanya eh. Kasi nga, hindi naman siya nilaro o binangga ni Duterte. Kung hindi lang sila nagkakatikit because of yung grupo ni Leni Robredo. So napipilitan si Leni Robredo na humiwalay. But sa aking pag-iisip, analysis, ay gusto rin ni Leni Robredo sa papatakbo ng kanyang presidente. Pero dahil nga sa partido, talaga maghihiwalay sila, mga kaibigan. So tingnan natin itong mga grupo. Ito yung picture Yan yung picture na makikita nyo. So makikita nyo dyan ang presidente nila ay si dating Vice President Leni Robredo at ang kanyang Vice President ay si Senador Hontiveros. Ang kanyang magiging senador ay si Vico Soto. No comment ako dyan. Kaya lang nakalinya talaga sa kaliwa yan. Sino ba ito isa? Si Jokno, talagang hindi maghiwalay si Jokno at saka si Dilima. Si Heidi Mendoza, okay lang yan. Sino na dito? Si General Torre, kaya pala magkasama pala sila, General Torre, kaya pala pilit ikinulong ni. So ang ibig sabihin, si General Torre, ang gumawa ng paraan paano makulong. So, makikita mo ngayon dito sino yung nagpursige, si Trillanes at saka si Dilima. So, sino yung isa susunod? Cielo Magno na dati ay naging neutral, ngayon nasa kabila na Liberal Party, si Sheila Magno. Then, normally, si Kiko Pimentel, dati na pa naman yan na makakaliwa. Pero PDP yan pero sumadin na sa Liberal Party. Si Antonio, Carpio, nandiyan na sa kabila, ng dating Senior Justice Carpio. So, okay lang yan, nandiyan Ang sumunod ay ang Asong Olol, si Sundalong Kanin,
Ang sumunod, si Auntie Claire. Uy, Auntie Claire, kamusta ka? sorry ha. Ang Auntie Claire na pinagmumura sa Canada. At ang pinakahuli ay si Ben Dalo. Ben Dalo, si Tulfo. Dahil lang ha. Okay. So pag tiningnan nyo yung line-up, nakikita mo kung sino yung talaga nagpakulong. Si Pangulong Duterte, si Trillanes, andyan ang author dyan, si Trillanes, si Dilima, at saka si si Torre, hindi sila magkatikit ni Marcos, kaya tinanggal. Dito lang natin naintindihan. So, ginagamit pala si Torre ng liberal. Walang nakapasok na general dito Pero dito nakatikit ang ang anim nakatikit ang anim dito na almost majority sa anim ay mga general Walang nakatikit except General Torre. Mas sikat si General Torre. Kasi ginamitan niya ng pagtatarantado So maganda nga ito lumabas ngayon para mahati-hati na ngayon ang Pilipino. Dati DDS lang at saka BBM. Ngayon iba na. Iba ng takbo, iba ng laban ngayon. May grupo kay Leni Robredo. May grupo rin kay Gibo. Nako, naloko na. So dito na maghiwalay-walay. Ngayon, sino ba nakatanggap ng mga malita dito sa aking pagdududa? Si Hontiveros, si Cheljokno, Laila de Lima, Torre. Nandito pala, kalimutan natin si Jumbik Rimulya. Nandito pala siya, magkatikit pala sila ni si Jumbik Rimulya. Din Kiko Pimentel. Wala ito, hindi nakabigyan ito si Kiko Pimentel. Carpio, dalawang Antonio Carpio at saka Antonio Trillanes. Ito matindi ito, kahon-kahon itong pera ni Trillanes. Declare, malita rin ito, malita girl. Tulfo, malita boy rin to. So, mga kababayan, nakita nyo ang takbo ng politika ngayon. Maganda yan para magkawatak-watak tayo. Maraming salamat. Okay, may panibago akong nasagap o reklamo sa akin. Ang Veterans Memorial Medical Center ay maraming reklamo sa Ripan. Veterans Memorial Medical Center, PIBAW, National Defense, Secretary Gibo, Sir, maraming panawagan sa iyo. Ito ang isang bubulyak sa iyo pag ikaw ay tumakbo. Bakit hindi mo kayang disiplinahin ang PIBAW o kaya veterans? Nasaan ang kanilang ripan? Biruin mo tingnan niyo mga kaibigan. Almost 20% lang ang ripan. Grabe 20% lang. Halimbawa, may paripang ka na 15,000, bibigyan ka lang ng 2,000. Di ba kagaguhan yon? Base doon sa kanilang memorandum, ang kaya nilang i-refund 150,000. Kung sumobra ka naman ng bill ng 1 million hanggang sila sa 150,000. Okay na yun kasi yun yung talagang fixed fund. Pero yung mga 15,000 lang, bibigyan ka ng 2,000. Equal lang yun, pamasahin nila. Di wag ka na lang nang magparipan pagka ganun. Di ba? Kasi sa pamasahe lang, pabalik-balik mo, naubos na yun Biro mo, magparipan ka, umaabot ng 6 months, 7 months, 8 months, or 1 year. Di ba? Ay, Diyos ko. Mga veterano, mga kapwa ko veterano at saka survivor, sumulat kayo sa Anti-Retrieve Authority. Kasi Anti-Retrieve Authority,
15 days lang yan. Pag hindi nila natugunan, padala nyo sa Anti-Retif Authority para bugbugin sila ng Anti-Retif Authority at para maraming ibigay kang trabaho sa Anti-Retif Authority. Yung mga gamot ng mga naka-confine, grabe naman kayo, veterans, ha? Grabe naman kayo, veterans. Ha? Na yung mga pasyente nyo, pinabibili nyo pa ng gamot. Sabi pa nga nila, mas maganda na lang, magpa-confine na lang sa provincial hospital eh. Grabe kayo talaga. Saan nyo dinadala ang pondo? Ha? Secretary Gibo, sir, saan yung pondo ng mga veterano, ng mga survivor? Mabuti na nga lang yung maintenance sa medicine eh. Binulabog ko nung February yata o March. Binulabog ko ng March. After 1 week o 2 weeks yata, 1 week, lumabas ang mga gamot. Kailangan pa bang magsalita ako sa social media bago kayo maglabas ng gamot? Grabe. Natapos ang first quarter, wala kayong naibigay na gamot. Nasaan yung budget ngayon ng first quarter? Ibinulsa nyo na. Ha? Veterans? PIBAW? National Defense? Sagutin nyo yung katanungan ko. Maraming salamat. Hello. Nakikita na ngayon ang takbo ng politika. Nagkakagulo na tayo. Nagkakahiwalay na. So, dito na ngayon, wala pang 2027, may lumilitaw na. So, dito na ang laro at gulo ng bansang Pilipinas. Bukas ay impeachment Inday Sara. May lumilitaw na mga pangalan. Tandem. Leni Robredo, Vice President Hontiveros. Then may lumalabas Gibo, Vice President si Irene Marcos. May lumalabas Gibo and Leni Robredo. So yun ang tandem. So alin dyan sa tatlo na grupo medyo mahirap magtandem ang Teodoro at saka Leni Robredo. Dahil yung Teodoro ay nasa panig ito ng Marcos at saka ng AFP. Ang Leni Robredo, okay lang yan, kung saan-saan man yan. Pero yung tandem ng Leni Robredo at saka Hontiveros, medyo may problema dyan. Anong problema dyan? Palapit na tayo sa socialism. Palapit na rin tayo sa komunista. AFP, Armed Forces of the Philippines. Kayo ang sisihin ng bansang Pilipinas kung hindi kayo kumilos ng mas maaga. Itong grupo na ito ang dahilan na nagpapa-impeach kay Inday Sara at nagpakulong kay Pangulong Duterte. Dahil alam nila na anti-communist ang Duterte. Okay. Doon naman sa Teodoro, Vice is Irene Marcos, hindi natin alam. Dahil siyempre Marcos yun. Teodoro Marcos rin. So, tingnan natin ang tumatakbong kabanata. Pero sabi ko nga, simula na ng pagkawatak-watak ng administration, it because of mga intereses. Ano intereses? So, pag nagkataon, si Inday Sara walang kalaban. Nag-iisa siya, ang mga magnanakaw na hati sa dalawa. Maraming salamat.